So ayun, punta kami ng Pili guys para panoorin yung laban ni Tantan at saka ni Kokoy Pili Part 2. Eto na nga, dumating na kami sa La Purisima Pili para manood ng magandang laban. Dahil sa sobrang ganda ng laban ay talagang kahit ako ay natutuwang manood at hindi nakakasawang panoorin. Pagpasok na namin ay tuol na ang laban at kitang kita kung gaano kaseryoso ang labanan sa pagitan ni Kokoy at Tantan. Kitang-kita mo talaga sa mga mukha nila kung gaano nila hinihigpitan ang bawat isa dahil ang larong ito ay pinamagatang there is no room for error. Para naman kay Kokoy, ang larong ito ay tapos na ang promo dahil pinagbigyan niya na si Tantan sa baluarte niya. Kaya kailangan na ditong patunayan ni Kokoy na wala na dapat pang ibang mamayagpag kundi siya lang. Nung sumablay nga si Kokoy ay napaisip ako na baka masama lang ang bitaw niya kaya namamalikat sa kanya si Tantan. O baka naman hindi pa tapos ang promo niya. Sa kabilang mesa naman ay napansin ko na naglalaro pala ang idol kong si Buboy Nabua. Si Buboy Nabua nga pala ang isa sa pinakamagaling kong nakalaban. Balik tayo dito sa main event. Dito nga ay muli ko na namang natunghayan ang pagiging maingat ng nag-iisang Kokoy Pili. Nang binanda nga pala ni Tantan ang Gis ay tinamaan naman pero hindi na counter at talagang kinakabahan na naman ang mga manager dahil pumlanto na naman kay Kokoy. Dahil alam ng mga manager ni Tantan na hindi na naman siya babalik sa mesa. At eto na nga, nakafocus na siya at muli na namang ibinida ang kanyang matulis at mabigat na pakiting. Tuluyan na ngang nawala ng pag-asa si Tantan dahil nga plantong-planto na ang mga bola at talagang brown out na lang ang makapagsasalba sa kanya dito. Kahit ako ay paulit-ulit na pinabibilip ni Kokoy at yun ang dahilan kung bakit hindi ako nagsasawang panoorin siya. Talagang masasabi ko din na si Kokoy ay may dugong mandirigma na kahit ilang beses pang madapa ay patuloy na bumabangon. Siya lang din ang bilyaristang nakikita ko na para bang hindi naninigas kahit grabing pressure ang nararamdaman. Kaya alam ko na ang dahilan kung bakit patuloy na dumadami ang kanyang manager at taga-suporta sa bawat laban. Ipinapakita niya na karapat dapat siyang mapahanay sa bilang ng mga magagaling sa bayan ng Pili. Dito naman sa kabilang mesa ay patuloy pa din ang pagpapamalas ni Buboy Nabua ng kanyang husay sa larangan ng bilyar at isang karangalan sa akin na masaksihan kung gaano katinik ang isang Buboy Nabua. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ko nasabi na isa siya sa pinakamagaling kong nakalaro. Si Buboy Nabua nga pala ang tipo ng bilyarista na kung maglaro ay kalmado pero delikado. Naaalala ko pa nung naglalaro pa kami ay bago pa lamang magsimula ang laban ay talagang hindi ko na maipaliwanag at maintindihan ang kaba na nararamdaman ko na para bang gusto ko na lang umatras sa laban. Pero bawal na dahil kasado na ang lahat kaya kahit dehado ako ay nilabanan ko pa din siya sa abot ng aking makakaya. Balik na nga tayo dito at for all na nga ang score, talagang balikat na balikat ang laban at siguro ay maganda ang binibitaw ngayon ni Tantan kaya balikat ang laban. Pero base sa nakikita ko, si Tantan ay pressure samantalang si Kokoy ay kalmado lang at para bang nag-e-ensayo lang. Ang laban nga palang ito ay dayuhan pa din. Pumayag kaming dayuhan kasi nga syempre ang Team Pili ay marunong tumupad sa usapan. Hindi katulad ng iba dyan na talagang hindi lalaki kausap. Meron pa nga dyan na hindi ka pa nga dinadayo pero pinadadayo ka na naman sa ibang lugar. Ni hindi man lang nahihiya sa mga nakalaban nila kahit pa sabihin na hindi pilitan pero sana naman ay tumupad sa kung ano ang napag-usapan. Jump Q na naman tayo mga boss, 5-4 na nga at lumamang na si Tantan pero napapaisip pa din ako kung ito ba ay alalay lang o kontrol na naman ng laban. Balik tayo sa kabilang mesa, ang kalaban nga pala dito ni Buboy ay si Jojo Pili, isa din sa pinakamabigat kong kalaro dito sa Pili. Isa din si Jojo sa talagang iniidolo ko pagdating sa bilyar dahil kapag tinitingnan ko siyang maglaro ay napakaganda ng kanyang posisyon pati na rin ang kanyang stroke. Kapag pinanonood ko siyang maglaro ay ramdam ko na parang napakadali lang sa kanya ng bilyar. Nakalaro ko din ito si Jojo at talaga namang ibinuhos ko ang 100% ko para manalo sa kanya. Dahil kapag lumaban ka kay Jojo na hindi ka kondisyon ay tiyak na talo ka. Si Jojo ay hindi nagbibigay ng pagkakataon na manalo ang kalaban dahil hanggat kaya niyang siruin ang kalaban ay ginagawa niya at salamat na lang dahil hindi niya sa akin ginawa iyon nung nagkaharap kami. Mayroon ding matulis at mabigat na pakiting si Jojo na para bang walang makakatibag. Kaya pag naplantuhan mo siya ng bola ay siguradong di ka na babalik sa mesa. Sa ibang mesa naman ay naabutan kong naglalaro ang dati kong katim na si Cyrus aka The Tornado, 2024 National Prisa Champion. At ang kalaro niya naman ay ang nag-iisang Kim Pili na pumapangalawa kay Tony Baybay.
Kapag may dumadayo sa pili ay kadalasan siya ang lumalaban sapagkat si Kim ay isang fighter na walang inaatrasan. Pagbalik ko nga dito ay natira na si Kukoy ng panalo. At sabi ko wala na talagang buhay pero hindi ko akalain na si Kukoy ay sasablay ngunit umiral na naman ang kanyang pagiging maingat sa laban. At isa ito sa dahilan kung bakit hirap na hirap si Tantan na matalo si Kukoy. Nung ito nga ay binanda ni Tantan ay hindi tinamaan at sabi ko ito talaga ang wala ng buhay kasi spot at sa serye nila ay wala ng buhay ang spot. Kaya tingnan mo yung isang nakaabay kay Tantan, nakatayo na dahil sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Ilang bote na ng tubig ang nauubos niyan. Pagtira nga ni Kukoy ay hindi ko talaga akalain na isasablay niya yun at dun ko napagtanto na masama talaga ang binibitaw niya. Pati mga manager ni Tantan nakahinga. Nung makabalik na nga si Tantan sa mesa ay sinamantala niya na ang pagkakataon sapagkat kapag gumanda ang tira ni Kukoy ay wala na naman siyang buhay dito kaya kahit mahirap ang mga tirahin ay pinilit niyang pahulugin ito. Talagang hindi makakaayaw sa kanya si Kukoy dahil inaabangan lang siya ni Tantan at kitang-kita niya. Balik na naman tayo dito sa kabilang mesa para panuurin ang idol ko. Hindi ko talaga akalain na masasabi ko ito kapag nakikita ko si Buboy maglaro ay mas ginaganaan akong maglaro dahil nakakakita ako ng mga bagong tira at mapapaisip na pwede pa pala yun. Katulad ng sinabi ko kanina, isang karangalan na makalaro ko si Buboy at maitampok dito sa aking page na Billiard Coach. Isang malaking katuwaan ko na nakakalaro ko ang nag-iisang Buboy na buwa. Sana ay dumating ang araw na muli ko siyang makalaro upang mas matuto ako at muling maramdaman ang pakiramdam na makakalaro ang idolo. Jump Q na naman tayo mga boss. Puro na nga dito si Tantan pero dumepensa muna siya at pagtira naman dito ni Kukoy ay kumanto at tuluyang umiscratch. Pagtira dito ni Tantan ng spot ay sinigurado niya na at 2 bola na lang siya dito. Sinamantala niya na ang pagkakataon para manalo. Walang nag-aakala na matatalo dito si Kukoy sa sarili niyang balwarte at base sa pagkakaalam ko ay si Tantan lang ang nag-iisang nakasilat sa kanya dito. Siguradong iisa pa yan si Kukoy dahil alam ni Kukoy na malas at pangit lang ang bitaw niya. Alam ko din na sisiguraduhin niya na hindi na mauulit kung ano ang nangyari. Unti-unti ko nang napagtatanto na hindi pa pala tapos ang promo ni Kukoy at tanging siya lang ang nakakaalam kung kailan ito matatapos. Kaya ang pagkakataon na ito ay sinamantala na ni Tantan para manalo at makabawi sa 3 beses na pagkatalo ng dahil kay Kukoy. Kaya si Tantan at ang mga manager niya ay nakahinga na ng maayos dahil nga nanalo na at nakabawi na kay Kukoy kahit papano. Ito nga ay decision game at si Idol ang titira pero hindi ko akalain na sasablay yun pero naintindihan ko na ang bawat laban ay may pressure at lahat ng bilyarista ay meron nito. Si Jojo na nga din ang titira at sumablay din siya, nagkaispadahan pa talaga sa decision game. Si Idol na nga ulit ang titira sa panalo pero pagtira niya ay naiwan pa din sa butas. Kapag hindi talaga para sa'yo ay hindi talaga pero bilib pa din ako kay Idol kasi galing sa 10-6 muntik niya pang ma-hard way. Sana ay maglaro pa kayo at nang makapanood man lang ng magandang laban. Hanggang sa muli mga boss at syempre more wins to come din sa lahat ng bilyarista. Congrats sa inyong lahat. Ingat! Sablay talaga yung theory. Pero hindi na ay masikin, sikin. Oh, insurance ka like. Ano na lang, Gcash ko muna. Kasi ako i-placing ko talaga. Ayun ang nag-log sa lubi. Ay, pag-duplit kita agad ko. Oh, di ka na magdulag. Amazing.